Magandang araw sa lahat ng aking tagapanood na mga minamahal kong senior citizen. Ngayong araw ay magbibigay tayo ng update or kuhanin natin at alamin natin kung ano na ba ang update sa Universal Social Pension Bill. Dahil may isa tayong videong papanoorin at i-explain ko muna ang videong ito para sa gayon ay malaman niyo kung ano yung content ng video kong ito. And I just want to inform everybody na hindi po ako affiliate in any agencies. Ang sa akin lamang po ay gusto ko pong magkapagbigay ng information patungkol sa Universal Social Pension Bill. Prioridad at nakatutok din ang NAPSI or yung grupong National Anti-Poverty Commission ang Universal Social Pension. Ito po ay sinusulong nila na para ipatupad ang bill na ito. So alamin natin kung ano na ba ang balita. So panoorin natin ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon may makuha tayong kalaman. Prioridad ng mga programa para sa mga senior citizen, ating alamin kasama si Ma'am Salvacion N. Basiano, Sectoral Representative mula sa NAPSI Senior Citizen Sector. Ma'am Basiano, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Maraming salamat po sa pag-welcome and thank you for having me here today. Yes ma'am, we're honored to have you. Unang-una po sa lahat, sino po ba ang NAPSI Senior Citizen Sectoral Council at ano po yung mga prioridad na agenda at policy reforms na inyong sinusulong para sa poverty reduction program ng ating pamahalaan? Okay. Ang NAPSI Senior Citizen Sectoral Council ay isa lamang po ito sa 14 na sectors ng basic sectors within the NAPSI. For others who do not know what NAPSI is, it's National Anti-Poverty Commission. Yung pong bawat council sa amin, so that includes Senior Citizen Sectoral Council, is comprised of 25 members coming from different regions of the Philippines, the country. And they represent different organizations of older persons themselves. So, kumbaga, while they work with us as part of the council for legislation, for advocacies, pagbalik po nila sa kanilang mga regions, sa kanilang mga local areas, they work on local advocacies din tungkol sa kanilang mga organizations. So, ano po yung mga advocacies nyo ngayon sa inyong sector sa NAPSI? Oh yes, we have several priority agenda. Sa ngayon po, ang pinaka-prioridad namin ay yung Universal Social Pension bilang kapalit po. We would like to replace the existing social pension for indigents. Kasi tingin namin mas masaserve ng husto ng panibagong panukalang batas yung general senior citizen population. So pag sinabi pong universal, ma'am, lahat ng senior citizen gusto niyo pong makatanggap ng social pension at magkano naman po yung inyong minumungkahing amount? Actually, sa amin po, ang mungkahin namin was, we started with 2.5 sana per older person kasi ang iniisip namin, adequate yun, yung 2.5 na pambili man lang ng maintenance ng gamot at saka yung kanilang magiging pagkain. Sa ngayon po, magkano yung social pension na natatanggap mula sa DSWD? Para po sa indigents lamang po yan, okay, ay it's 1,000 actually. It started with 500. Yes. Kami din po yan, yung nag-propose niyan in 2007 na naaprubahan po in 2010, napirmahan 2011. So, we were at that time we were asking for 1,500 per indigent senior
senior sana ang maibigay ng gobyerno. Pero they approved only 500, sabi nila. Before, ngayon 1,000 na. Ngayon po, pero noon, kasi sabi namin, what can 500 pesos buy? Sabi na, sa bicameral po yan, nung tinatanong kami na kung payag daw kaming bawasan. Sabi ko, by how much? Kasi we're asking for 1,005. Sabi nila, bawasan natin na 1,000. Ibig sabihin, 500 lang ang matitira. Ano po? So sabi ko, what can 500 pesos Yes. buy? At that time, Jollibee edi lang. lalo na ngayon, ano po, fortunately naman, starting last year, ay na-implement na, na-approve na yung additional na 500. But even that, tingin ko ay masyado pa rin inadequate given na lagi nagtataas ang ating inflation, hindi naman bumababa eh. Ano po? Tama po. So ilan po ba ang senior citizens tinataya natin ngayon ang population na maaari mabigyan itong 2,500 po, no? Yung sinusulong ninyo. But even that, hindi po kami, kasi suggestion lang namin yan, na ang tingin namin na kailangan talaga ng senior citizens. But it will be up to Congress, siyempre. BBM, syempre. So, fortunately for us, ang Congress po, in-approve nila sometime in May, yung universal social pension. Okay sa kanila na mag-universalize, except na at sabi nila at that time ay wala pang pondo ang gobyerno. Ang sabi namin ay may pondo, pero siyempre depende yan sa prioritization ng gobyerno. We stand to be at the last Priority. Mga magkano po ba kaya ang kakailanganin? Meron ka ba dyan, partner? Well, kakailanganin na Kung sakaling gusto niyo, how much funds do you need? Naku, madami yan. ang sabi po kasi namin kung I think kasi we are not starting from zero. Meron ng actual na, 'di ba? Meron na yung existing na social pension. So kasama na 'yun, kasama sila. So part na ng ng funding Pandagdag na yun. lang po. So karagdagan na lang. I think yung something like 70 billion would be sufficient na pandagdag given na meron na ngayong 100, di ba? Yes, So 100 plus 70, that's sufficient. And someone was... Kala ko yung 100 ang PhilHealth excess funds. Hindi, marami Nakahanap mga ka ng- excess na nakahanap ka ng naisip. source, partner. Hindi, po, mga excess because funds. that's another story and that's Yes. another advocacy namin. Okay. It just came in, Ano po Apo. yung advocacy dyan sa PhilHealth? ang advocacy namin is to keep Napakarami na po ang mga gustong mai-approve ang Universal Social Pension dahil nakita talaga nila ang kahalagahan ng programang ito na sana'y mapakinggan, matugunan at mapirmahan para ma-approve na ang Universal Social Pension nang sa gayon makuha na ng mga minamahal natin senior citizen ang kagandahan ng programang ito. Kung nakuha mo ng aral ang video kong ito, huwag kalimutan na i-subscribe ang YouTube channel na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ito po si Roel Mendoza Tanyo. Bye-bye.